Mr. Sebastian, bakit po kayo nag-resign? Mr. Chair, when the President disapproved the SO4, I decided for delicadeza to resign to spare the President the controversy that is arising because of that approval, Mr. Chair. So lumilitaw po, Mr. Sebastian, kayo rin po yung gumawa kung bakit na-disapprove, hindi po ba? Kasi Yes. hindi nyo siguro hiniling sa kanya na makapag-import kayo formally and legally. Hindi alam ng Pangulo, nag-decision po kayo na mag-import ng 300 metric tons. Hindi pala alam ng Pangulo. Sa mga tweet, kayo rin po ang gumawa ng dahilan kung bakit kayo nag-resign. Tama po ba? I misread the intention of the President, Mr. Chair. If I will be allowed to explain, Mr. Chair. Mr. Sebastian, how is it possible that you can misread the intention of the President? He is the chairman of the SRA. On July 29 this year, I know that you had requested for a guideline to reclassify sea sugar to B sugar. And for the simple reason of asking a reclassification, you ask a guideline from the President. The guidance, yes, Mr. Chair. Guidance. And that And that is very important. Even in the matter of reclassification of sugar, you thought that it is important to consult the President. Is it not? yes, Mr. Pero Chair. dito po, mag-i-importa kayo ng 300,000 metric tons. Hindi mo man lang kinonsider na ipaalam sa kanya? I sent a memo on August 5, Mr. Chair, to the President, already indicating the SO4 that indicating the Mr. 300,000. Sebastian, yung pong direktang pagkonsulta sa Pangulo, napakasimple po nun eh. Para hindi na kayo nagkaintindihan, para wala na sanang misunderstanding, diretso na. Kayo po yung undersecretary na dinesignate niya, isang malaking posisyon na may pagtitiwala. That is Kahit na correct. text lang eh. Mr. President, can we import 300 metric tons of sugar? Kasi kulang na po yun eh. I don't- Direkta, I don't have Mr. text- Sebastian. I don't have text access to the No, President. this is not a laughing matter, I Mr. don't have text Sebastian. access, Mr. Chair. Sinasabi lang natin, kung yung pagre-reclassify lang ng sugar eh. Naintindihan namin dahil importante yun eh. Sa totoo lang, hiningi mo na i-reclassify para kahit pa paano maibsan na yung pagkawala That's ng correct, sugar. Mr. Chair. Because kapag na-reclassify mo yung sea sugar which is reserved, magiging B sugar, Mr. Chair. domestic na, di ba? Domestic. Yes, Mr. Chair. Anong nangyari doon, di ba? Sinabi ng Presidente ba, o sige, reclassify mo. Yes, Mr. Chair. O bakit yun eh, nagawa mo. During the August 1. I know, Mr. pero Chair. ito sinasabi natin kasi let's get to the bottom of this. Kanina pa ito eh, madali namang intindihin ito eh. Kung direktang alam ng Pangulo na mag-aangkat tayo ng 300,000 metric tons, walang problema eh, paligoy-ligoy pa tayo. Meron kayong makasamang hindi ninyo kinonsulta, merong hindi po, meron. Maliwanag naman na talagang merong gumawa sa inyo at talagang pinagtibay na kumuha ng o mag-angkat ng 300 metric tons. I will ask you, Mr. Serapica, kabisado mo naman yung Executive Order number 18. Ito po yung batas na gumawa ng SRA, tama po ba? I would like to believe that you are familiar with Executive Order number 18. Kabisado mo ito siguro. I assume that. Tama po? Opo. Meron po bang nakasulat dyan na importation? Under the SIDA law, Your No, sagutin mo. Meron bang nakasulat na importation sa Executive Order number 18? Yung salitang importation, meron po bang nakasulat? Wala po, Your Honor. Wala, di ba? Because under the objectives of the SRA, talagang katungkulan ninyo na pangalagaan ng production eh. Sa totoo lang, it is the responsibility of SRA. Meron pa nga meron pa nga agriculture coefficient eh. Ibig sabihin, babantayan nyo ang bawat landowner kung anong capacity niya mag-produce ng sugar locally. Kaya nga hindi binanggit niya ng importation eh. Bakit po tayo, Madam Chair, napunta sa kondisyon na kailangan tayong magangkat ng sugar kung pinanindigan nyo lamang ang objectives ng SRA? Gusto ko basahin sa inyo. To institute an orderly system in sugarcane production for the stable, sufficient, and balanced production of sugar for consumption, for exportation, and strategic reserves. Walang sinasabing mag-i-import ka eh. Sinasabi niyo rito, stable and sufficient for consumption, exportation, and reserves. Hindi nga tayo nag-export eh. Pati ating domestic, kung ako, wala na eh, di ba? Meron po kayong pinroduce na refined sugar production and demand. Paano po nyo na-compute yung demand?
How do you compute the demand or the national consumption? On a weekly basis, Your Honor, first on the production side. Hindi nga yung demand muna. Okay, yung How demand- do you determine the national demand? as far as sugar, both raw and refined, Your Honor, we have actual withdrawals from the mills, and that we consider that withdrawals as consumption, Your Honor. Ganun lang. Opo. O kaya pala ito, tingnan ninyo, yung crop. Yung tinatawag nyo rito from September to August, anong tawag nyo rito? Crop year po, from Crop year. September Titingnan mo, 1. kung titingnan mo, this is the cycle eh. September, October, November talagang wala ka na eh. Pagkatapos yung June, July, and August, wala na rin. Yes po. So this is the standard. Palaging ganito. Bakit naman hindi nyo natutunto nito na alam nyo pala sa ganitong mga period, wala nang sugar, para hindi na tayo nag-i-import? Isip-isipin po ninyo yung sinasabi nyo rito. Ito po yung powers ng SRA. To recommend the establishment of a sugar production coefficient and a production quota which shall be attached to the land for each of the planter. So what is the sugar production coefficient? I am not aware of that. You are not aware of this. This is written in the executive order. Kaya pala tayo nag-i-import eh. Imagine niyo, napaka-detalye nito eh. Ito pong sugar production coefficient and production quota, it will be attached to the land of each planter. Bakit po? Because you are supposed to institute regulation for implementing, controlling, and monitoring the production quotas. Ito dapat ang ginagawa ninyo eh. Sa mga tweed, alam niyo kung ano ipoproduce ng bawat planter. Alam niyo kung kailan tayo mawawalan. At alam din natin kung kailan tayo mag-import. Hindi tayo pwedeng mag-import because kung ginampanan ninyo yung objective na ito, hindi tayo mawawalan po eh. Isip-isipin mo, kailangan pala merong sugar production coefficient. Hindi mo pala alam yun, Mr. Serapica. Eh talagang malilintikan tayo. To establish domestic, export, and reserve allocation. So walang sinasabing importation dito. Ang establish mo rito is domestic, export, and reserve. Paano po tayo napunta sa ganitong kondisyon? Dahil nga po hindi nyo minonitor, hindi nyo na-regulate, wala po talaga eh. Pati nga demand eh. Ang sabi nyo, yung withdrawal eh. Withdrawal lang. Ganun lang kasimple. Akala ko po bang production natin is 1.9 million metric tons. Yun po ang estimate po. Every start Okay. of each crop year. Meron kayong estimate sa supply. Pero yung demand, yung supply, yung withdrawal ang ginagamit ninyo. Opo. Paano po ninyo gagawin yun? Tingnan po ninyo. 75% of the 62,000 sugarcane planters own less than 46,500 planters. Paano nyo minomonitor yun? Less than 5. Yung iba, malaki to. Madali pa yun eh. But 46,500 sugar planters, how do you monitor their production quotas? You don't even know that. Alam po nyo, napakasimple lang nito eh. Madam Chair, dahil nga sa nawalan ng sugar, alam mo pati mga langgam nagrarally na ngayon. Hindi naman dapat mangyari po yun eh. At siya napakiusap ng ating mga mahirap na kababayan niya. Napakasimple, Madam Chair, kamukha nito, kayo po nagbigay sa amin ito, recommendation of stakeholders. Ito po, mga pangalan, ano? Confed. So mga ayon sa rito, 300,000 metric tons, sabi niya. Raw sugar, 150, refine, 150. NFSP, di ko po kilala ito eh. So mga ayon din, 300 metric tons. Panay Fed, 300,000. Luzon Fed, Unifed, Joint Resolution, 300 metric tons. PSMA, 300 metric tons. Bakit po sila sumang-ayon, Mr. Serapica, pagkatapos pumunta sa opisina ng Pangulo at nagko-complain sila about the importation of 300 metric tons? Your Honor, sila po ay nag-submit ng kanilang mga rekomendasyon. Yun po ang binasihan ng SO4. So ngayon, yun nga po yung nakalagay rito. Bakit sila rin ang parang nagko-complain kung bakit nag-aangkat kayo ng 300 metric tons? Hindi maintindihan kung ano talaga ang gusto ninyong mangyari. Hindi ko po alam yan, Your Honor. Akala ko pa meron po kayo consultation. Yes po, itong mga nagpadala sa SRA ng kanilang mga rekomendasyon, yan po, written recommendation to the SRA. Kung sila din po ang nagreklamo ngayon na hindi na sila sang-ayon ng 300,000 metric tons, hindi ko po yun alam ano ang dahilan nila po. Kaya po, masyadong magulo ang ating SRA. Pati po yung inyong board. Meron kayong representative ng millers, meron kayong representative ng planters,
Pero wala kayong representative ng consumer. Tama po? Kaya po ang palaging tinatamaan dito yung consumer dahil hindi po ninyo natatanong, hindi nyo nakukonsulta yung consumer. Basta kawawa ang consumer dito. Hindi ngayon alam ng consumer na kayo pala ang dapat na magmalasakit sa production side pa lang. Imo-monitor pala ninyo every planter. Imagine ninyo, hindi nyo pala alam ang sarili ninyong batas. That you will have to assign sugar coefficient production. Para ngayon nakikita ninyo kung mawawalan tayo o hindi. Ang nakalagay pa nga po rito, Mr. Serapica, kailangan po ng innovative research and development programs in coordination with the private sector. Ano po ang ginagawa ninyo para ma-innovate natin ang sugar? Meron po ba tayo mga sugarcane ngayon na kahit tamaan ng sari-saring bagyo, matibay yung balat niya na parang kawayan para hindi bumaba yung juice ng sugar? Meron po ba tayong ganun? Mayroon tayong mga high resilient varieties Oo ngayon nga po. Sino po ang nagre-research sa ilalim ng SRA in coordination with the private sector? Well, we are on a memorandum of agreement with an international research station, JIRCAS in Japan. That's giving us. Oo nga po kung merong gano'n, tinamaan kayo ng Odette. Ito yung sinasabi nyo ngayon na kaya tayo ngayon mababa ng 200,000 metric tons dahil tinamaan tayo ng Odette. Edi kung meron na tayo niyan, yung balat ng tubo na yan, kasing tibay ng kawayan na bayog, di ba? O hindi, recovery natin should be at least the worldwide recovery rate of 95%. What is our recovery rate today, Mr. Serapica? Well, our recovery rate as we speak, Your Honor, we are in the vicinity of 1.9 to 2 LKGTC per hectare. Ang sinasabi ko yung rate of recovery. Kasi nga kung dumating ang bagyo, kasi hindi ba kalaban ng yung bagyo, ang tubig? Opo, Your Honor. Ang rate po ng recovery ngayon is 95%. Sa atin, ilan ang rate of recovery? Extraction recovery po, ito yung tubo. I-extract mo po yan. Siyempre merong nawawala. Kumbaga sa Meralco, system loss. Diba? Ano ang system loss mo? Malaki-malaki po. Dahil Yun ang sinasabi ko sa'yo. Gaano kalaki? nasa 0.65. 0.65, Madam Chair, ang layo natin sa world recovery rate. Talagang mawawalan tayo ng sugar. Ang sinasabi ng SRA, dapat innovative tayo. Lahat gawin natin. So, magkano sa budget mo yung research? Magkano ang budget natin sa research and technology and 15 development? 15% of the SIDA law, Mr. Chair. Ano po? That's 325 million if we are given the full account of the SIDA law. But Hindi, magkano po yung budget mo sa research? under SIDA law, it depends on what is for us in the GAA. If we are given much, then Ito mga nakaraan percentage-wise. ka, last year, ilan ang budget mo? Bakit hindi mo masabi-sabi? O pati budget na research mo, hindi mo pa alam. Na talaga, 155 million, Your Honor. 155 million. Alam mo ba ang suggested ng UNESCO kung magkano dapat ang research? I do not know, Your 1% Honor. of the GDP. O 155,000. That's only 0.0001 the GDP. Alam mo, Mr. Serapica, kung ganito ang na hindi man lang pala ninyo alam ang nakasulat sa objective. 1986 pa po itong batas na ito. Nagtataka ko, hanggang ngayon, hindi mo pala alam na mayroong sugar production coefficient. If you do not know this, hindi mo matutuntun, hindi mo mamamonitor ang production per tenant. Ito yung nakalagay dito. Per tenant, you have to monitor and regulate. Hindi nyo ginagawa. Ito ay kapabayaan talaga. Kaya talaga mawawalan tayo ng sugar. Pero hindi sana ganun kalaki ang problema eh. Magsasabi kayo agad 300,000. Bakit hindi 50,000? Eh si BBM naman, pag sinabihan mo, boss, kulang po tayo ng 50,000 metric tons. Maniniwala siya kay Mr. Sebastian. Isang naglagay dyan eh. Hindi nyo man lang sinabi. Honorable Dante Marcoleta, your time has elapsed, so may we request that you wind up with your questions. Tapos na. Okay, thank you Tapos na so ba ako? much, Congressman Marcoleta. Ang sinasabi lang po ng ating Vice Chairman ay kayo po bilang sa SRA, dapat nagpo-promote po kayo ng ating mga sariling manggagawa, pinalalakas ang millers at inaalam kung ano ba ang polisiyang nararapat para maiangat ang antas ng ating mga magsasaka. Kaya po, Mr. Sebastian and Mr. Serafica, Madam, when you magbawind said- up pa ako, 1 minute na lang. okay, sige po, Okay. okay. Sino po ba, Mr. Serapica o Mr. Sebastian, ang talagang nagsabi sa inyo na ituloy natin itong 300 metric tons? Ito lang po kasi ang usapin. 300
metric tons? Based on the recommendations of the stakeholders, written recommendations of the stakeholders, we took it from there. So hindi na po necessary na itanong ninyo sa pinaka-chairman ninyo who happens to be the President of the Philippines. Kayo-kayo na lamang po. Yung 200,000 na in-import nyo last May, di ba alam po ng Pangulo yun? Yung 200,000 metric tons under SO3, galing din po ang rekomendasyon, written recommendations ng mga stakeholders po. Pero alam din ng Pangulo yun, di mo ba? Hindi po during the time ni Pangulong Duterte po. Oo nga, hindi alam ni Pangulong Duterte yung 200,000 na nagano sila, nag-import sila. Mr. Serafica, would you like to take an answer? Ang tanong niyo po ay si Mr. Duterte, si Pangulong Duterte po o Pangulong BBM? Mga po naguguluhan si Mr. Serafica. During that time, the ex-officio chair was Secretary William Dar, and he was always active in our referendums. Oo nga, si Pangulong Duterte, kay si William Dar, pero nakuha nyo yung approval niya, di ba? Opo. Oh, 200,000 yon. Itong 300, kayo-kayo na lang, hindi nyo kinonsulta yung Pangulo. Yun ilan ang problema dun eh. Tama. Walang direktang pagkonsulta sa Pangulo. Doon sa 200 naman, nung May po, Mr. Serafica, Sinabi naman nila. meron pong dalawang writ of preliminary injunction na inisyo yung korte ng Sagay City and Himamaylan City in Bacolod, in Negros Occidental. But despite this the effectivity of the two preliminary injunction order, nagtuloy pa rin po kayo. Bakit po? O yung OGCC na yung restrictions ng TRO hanggang doon lang po sa Region 6. So kaya nga po pinatuloy namin ito sa Quezon City yung pag-accept ng application po. Ang ibig po ninyong sabihin, Mr. Serafica, the Office of the Government Corporate Counsel can defy the order of the trial courts. Mas marunong pa po ba yung OGCC sa trial courts? Bakit mas naniwala po kayo sa OGCC kaysa korte? Hindi po ninyo iginalang yung dalawang existing writ of preliminary injunction. Nagtuloy pa rin kayo. Parang ang nangyayari, Madam Chair, talagang enthusiastic. Bakit po? Bakit napaka-excited? Salamat po, ma'am. Bakit po kayo excited? Di mo ba niya naisip na, teka muna, meron pong preliminary injunction. Mahirap po ito, nakakahiya po ito na itutuloy natin. Ngayon po, wala pa pong basbasang Pangulo. Itutuloy nyo sana eh. Ito po yung nakakaligalig na po, Madam Chair. Salamat po. Your Honor, just quickly, on the TRO, when the TRO was issued, we automatically issued a memo circular advising all that the application shall be deferred because of the two TROs. Serafica, iba yung TRO sa preliminary injunction. Alam ko yung TRO, na-extend pa ngayon na 17 days eh. Pero pagkatapos ng TRO, dalawang preliminary injunction ang inisyo ng korte. And sabi nila, it should be made effective until further notice from these courts. Pero tumuloy kayo.